Magandang hapon mga kababayan, kayo po ay nanonood ng kauna-unahan at kaisa-isang pang-araw-araw na produksyon para sa ating mga kababayan dito sa Amerika. At isa pong malaking problema ng ating bansang Pilipinas at ng ating mga kababayan sa buong mundo, hindi lang po dito sa Amerika, ay yung tinatawag na sexual trafficking. Yung mga nahuhuli po o mga naloloko ng mga traffickers, ng mga recruiters ba kung kuno na dinadala sa ibang bansa at pagdating doon ay napipilitan na magkaroon ng prostitusyon o makisali sa prostitusyon para po kumita ng pera. We're gonna be talking about that because it's a very important issue. We need to raise awareness. Hindi po porque hindi tayo naapektuhan, wala na tayong gagawin. Sometimes just by knowing the facts, we're already doing a lot for the issue. And we're gonna be talking about that, like I said, today on Kababayan LA. Pero bago ang lahat, alamin po natin ang mga balita. Pinoy na Pinoy, Weekend Balita. Ronnie Ligo is editor-in-chief of Midweek and Weekend Balita, also of US Asian Post, joining us via Skype mula po sa kanilang Glendale Newsroom. Magandang hapon sa iyo, Ronnie. Magandang hapon sa iyo, Janelle. Meron na naman tayong masamang balita as far as our country, the Philippines, is concerned. We talked about this not too long ago. Ang Pilipinas, nagkaroon ang Amerika, nag-issue ng warning sa mga Pilipino sa Pilipinas na maging masigasig daw po tayo sa pagbabantay because yung money remittance na maaaring nagagamit sa money laundering. And this time there is news that in fact it's confirmed the US State Department has tagged the Philippines a jurisdiction of primary concern when it comes to drug money laundering. One of the 66 countries of jurisdiction of primary concern ng ating bayan. Actually, early this month, naging concern niya ng Pangulong Benigno Aquino the third, na sinasabi nga niya baka ma-blacklist na naman ng bayan natin kasi nga maraming drug pushers sa atin, maraming mga drug traders na kung saan manggagaling sa Hong Kong, China, Taiwan, yung mga pushers na yan. Of course, pagka nagpupunta sila ng pera, saan nila dadalhin yung pera na yan? Nangyayari, dinadala sa ating bansa. Ibig sabihin yan, itong mga pera na ito, wala po itong trail, wala pong source kung saan galing itong pera, basta bumabagsak na lang po sa ating banking system, hindi nalalaman kung saan galing, kaya po tinatawag na money laundering. Okay, ngayon, pag sinabi ng US State Department na tayo ang Pilipinas ay jurisdiction of primary concern, what does that mean? Anong gagawin ng Amerika? Meron ba silang mga hakbang na tatahakin para ma-address tong problema na to? Kasi kahit nabanggit natin ng iba't ibang Asian countries, may mga ibang source din yan dito sa Amerika, of course, gaya nabanggit mo kanina, mga expatriates, meron din mga business na kung saan, alam naman natin, usong-uso sa bayang Pilipinas ang outsourcing, yung mga ibang businesses doon, nag-charge sila, overcharge nila actually yung mga businesses dito na kung saan naman meron silang actually tie-up. At so, anong nangyayari, overcharge nila, pumupunta doon sa bansang Pilipinas, like for example, isang magandang halimbawa, isang kumpanya, ang sasabihin niya, ang charge niya is $1,000, ay ipapadala dito ng isang bansang, isang kumpanya din sa bansang Amerika is $2,000, pero actually ang babayaran lang sa Pilipinas to operate that is only $500. So yung $1,500, saan napupunta yan? So this is being classified as money being laundered in our country. All right, and we have to do something about that, obviously, and like you mentioned earlier, nasa radar na rin yan ni President Noynoy Aquino sa Pilipinas, and hopefully the government does something about that in partnership with the U.S. government. Meanwhile, Ronnie, speaking of the U.S. government, naglabas ng panibagong bilang ang U.S. government ng 11.5 million na raw ang mga illegal immigrants dito sa Amerika. Because of the economic hard times dito sa bansang Amerika, they were expecting more and more illegal immigrants to go back to their countries kasi nga wala silang makakitang hanap buhay dito. Pero as far as they're concerned, in the last 2 or 3 years, mukhang hindi pa rin nagbabago. Before, 12 million to 20 million na sinasabi nila. Pero official number as far as the U.S. government is concerned, 11.5 million po ang sinasabi nila ang undocumented immigrants dito. And 2% of this number ay mga Pilipino po. Napaka-precise kasi dati may report tayo, 280,000 illegal Filipinos ang nandito raw sa Amerika. Ayan. I wonder kung paano nila nabibilang kung illegal nga, Ronnie. May mga records ba ito? Of course, yung sinasabi nilang about dito, about more than 56% from Mexico,
some cross the border, no? Hindi natin alam kung talaga eksakto yung number na yan. Kaya nga dati sinasabi nila from 12 to 20 million kasi yung mga ibang tumawid dyan, yung mga lumangoy sa Rio Grande River, no? Pero sa atin, as far as the Philippines is concerned, alam naman natin kasi nga sumasakay tayo ng aeroplano, dumadaan tayo sa port of entry. Okay. Most or some of whom overstay their visas kasi mga turista lang sila. At yun na nga, nag-i-stay sila dito pag hindi na na-convert to immigrant visas, ay nag-overstay sila and they end up as illegal the immigrants sa Amerika. Pag-usapan naman natin ang kaso ng ating ang kababayang OFW. Hindi siya illegal sa Hong Kong, legal siya doon pero nag-apply siya ng residency upang maging Hong Kong resident. At mukhang last year naaprubahan niya na meron daw siyang karapatan na mag-apply. Pero ngayon ang bagong balita the Court of Appeals has overturned the ruling. Oo, no, you're talking about Evangeline Banao Vallejos, ano? Vallejos, siya po yung nag-apply or yung mga abogado niya po, in-apply niya magiging permanent resident siya, isa siyang domestic helper sa Hong Kong. Kasi nga, yung talagang constitution doon, if you have been staying there for the past 7 years as an expatriate, no, as a worker, pwede ka sanang mag-apply. However, hindi ito po pwede sa mga domestic helpers. And we're talking about 300,000 of them, ano? Nangyari nga, nag-file siya ng application, pumunta sa korte, na aprubahan una ng High Court, yung tinatawag na pinaka-superior court nila natin dito. However, nag-appeal ang gobyerno sa tinatawag na Court of Appeal at nag-finavor po niya ang gobyerno which said that only the authority or ang kanilang immigration department po has the right to say, to decide if an applicant can be granted permanent residency or not. At ito po, of course, yung mga kampo po ni Ms. Vallejos, pupunta po sa tinatawag na Final Court of Appeal para po mag-appeal nga para kung sa kanya ay maging permanent resident of Hong Kong. In short, hindi pa tapos ang laban. We're going to be closely monitoring the developments of this case because this will be precedent, no? Kung sa mga iba pang gustong mag-apply ng residency sa Hong Kong. For now, Ronnie, thank you so much for sharing those stories with us. Maraming salamat po sa inyo. Mas marami pa pong balita sa Midweek at Weekend Balita, also US Asian Post and their website on the screens right now, www.balita.com. Immigration update when we return on Kababayan LA. Don't go away.